Let's go. Okay. Okay, magandang gabi mga listeners and followers natin dyan sa Bakit to Podcast. So, simulan na agad natin. Welcome sa pinaka-controversial na podcast dito sa balat ng Pilipinas. At ito ang Bakit to? Podcast. Soon sa buong mundo. Yan. Kamusta, partner? Malakas ba Nako, yung boses ko dyan, partner? Malakas oo naman. naman. Yes. Malakas Thank you, naman. thank you. Malinaw Thank you naman. sa ano natin. Thank you sa So, partner, galing kasi tayo sa Baguian. So, ikaw, kumusta ka na? Okay naman. So, matik dahil alanganin yung yung flood control, baha. So, ayun. So, partner, meron pala akong gustong i-discuss ngayong gabi at ito yung episode 21 natin dito sa Bakit to Podcast at ito ang bakit may mga tao na kahit turuan mo na na ano pa rin, bobo pa rin or eng-eng. So, ayan yung Mm. topic natin for today, for tonight. Ayan. So, ayan. Ayun partner, ano ba yung mabibigay mo na na ideas about dito sa topic natin ngayon? Bakit may mga taong kahit turuan mo na eng-eng pa rin? Ako personally, partner, on my take or may sariling opinion ko lang is naniniwala ako na walang taong bobo. Maraming tamad, oo. Tamad mag-aral, gano'n. Marami yon. Kasi bakit ko nasabi yon? Kasi meron kasi mga tao na magaling sila in logical thinking pero mahina sila in creative thinking. Tapos meron rin naman na tao na magaling sila mag creative thinking, mahina rin sila sa analytical or logical thinking. Meron rin naman na Mm. tao na mataas nung emotional coefficient nila compared dun sa IQ, which is intelligent coefficient nila. So, Mm. para sa akin, meron talagang tao na, halimbawa, may estudyante ka na, ikaw guro, tapos may estudyante ka na mahina sa math. Doon sa particular na subject na tinuturo mo doon sa estudyante na yon is kahit pinaka-simplest explain mo na yon kung paano makuha nung tamang sagot or magbigay ng formula para makuha nung tamang sagot is hindi pa rin niya nakuha. So, para sa akin, may tao na mahina sa numerical ah, coefficient. Meron rin naman na magaling sila mag-drawing pero hindi sila magaling mag-recite, ganun. So para sa akin kasi ang pinaka key point doon is pagbigay pasensya na lang sa ganun. Kasi meron kasing kanya-kanyang talento in terms of intelligence Yes. Hindi para ka sa man isang magaling tao. sa partner, hindi ka man magaling sa academics, pero sa Mm. physical and Mm. mga activities magagaling ka. Oo. Kasi Magaling lahat ka. ng tao may kanya-kanyang porte, hindi naman naiisa lang dapat na pagtutuunan ng skills natin. Napakalawak ng pwede natin matutunan na bagay-bagay. Yes, yes. Totoo yan, partner. So, ano naman, partner, yung experience mo na na-encounter na ganyan yung sitwasyon na mahina talaga, parang ganun? Ako nung high school ako, meron talaga akong mga kaklase na napakahina sa physics. So, 'di ba ang physics kasi may halong scientific theoretical with the matching of computation, 'di ba? Ang physics. So, ah halimbawa do sa heat energy, sa formula ng heat energy is dun sila mahina pero nage-gets nila nung terminology nun. Pero sa the way the compute nila is hindi nila makuha kung ano yung tamang sagot. Parang nagiging syempre sa mata ng guro is parang ang ulaga nila, 'di ba? Or ang tanga nila doon sa part Oo. na yun. Pero kung tutuusin naman para sa akin is may kanya-kanya kasi tayong talento sa pagdating sa paggamit natin ng utak or ng memorya natin. Meron kasi na na hindi siya honor student pero ang galing sumulat ng kanta or ang galing mag-drawing, 'di ba? Kasi enhance yung creative coefficient nila. Yun yung para sa akin, ganun. Yun yung na-experience ko. So Mm-mm. ikaw ba, Yes. partner, anong mga opinion mo patungkol sa topic natin ngayon at saka ano yung mga na-experience mo? Ayun. So, before ako mag-share ng experience,
Bigyan ko muna kayo ng ng trivia about dun sa topic natin. So, lahat naman kasi siguro tayo, partner, may kilala na paulit-ulit mo na tinuturuan pero parang walang natutunan. Ah, Whether sa work man yan, sa school o sa buhay. Pero bago natin silang sabihan na bobo, dapat muna nating intindihin na baka may ibang learning style siya katulad ng sinabi mo. O baka hindi siya motivated do sa ginagawa niya or inaaral niya. O baka ikaw rin may kailangan kang baguhin sa paraan na pagtuturo mo. So, ang ano kasi nito, partner, ang episode na to is pwede natin maging mix na comedy or frustration or empathy sa isang refleksyon sa kung paano natin yung style na para maturuan sila or matuto sila bilang tao. So, ayun yung yung pinaka-trivia ko diyan. So, sa experience naman, ako kasi talaga dati nung bata-bata ako, wala akong interest talaga mag-aral to tell you honestly. So, hindi ako ganun ka sa academics. So, hindi ako mataas sa mga academics. Pero, magaling ako pagdating sa katulad nung sinabi mo nung arts or yung mga calisthenics like PE, ganyan. So, dun asahan mo na mataas yung yung grado ko. Tsaka base din sa individual katulad ko or yung mga ibang tao. Pag once na nagka-interest ako dun sa bagay na yun or sa isang activities na may nagtuturo, talagang focus ako dun sa sa teacher na yun. Pag once na gustong-gusto ko yung na yun, topic na yun. So, ayun yung yun yung may share ko. Then, based on the experience, kasi nung, ayun, lumipas yung panahon, graduate na tayo ng elementary, high school, and college. So, hindi naman tayo basta-basta na mag stuck na lang doon na happy-go-lucky, so, hindi interesado sa lahat. So, inaral ko yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga meron sa environment natin, sa technology or sa politics, and then also sa yun yung sinabi ko kanina yung technology. So mas lalo akong nagkaroon ng interest dun sa mga bagay-bagay na yun. Then ayun, since lahat naman ng mga ideas and knowledge is nasa internet na. So ginagamit ko siya as a tool para mas matuto ko. Para pag if ever na may makasalumuha akong ibang tao na knowledgeable pagdating sa ganun, hindi ako nahuli. So, ayun yung yung style ko bilang individual kung paano matuto. So, ako kasi partner, pag may natutunan ako, gusto ko lagi na share to sa sa mga taong malalapit sa akin. Like for example, mga bata, ganyan, so mga teenagers. So, pag interesado sila sa isang activities, yun, willing talaga akong turuan sila. Then, ayun, marami akong mga na-encounter ng iba't ibang uring tao na mabilis matuto, may matagal matuto, walang interes sa tinuturo mo. So, isa-isahin natin yan. Unang-una dyan, yung mabilis matuto. Kumbaga, fast learner. So, ayun, being a fast learner kasi, pag once like, for example, na-explain mo na yan, meron kang tools na ginagamit para mas matuto siya. Kumbaga, meron siyang sipag sa sarili niya na aaralin nyo na isang beses nyo lang ipapasada yun at alam niya na. So, kung may tanong man, bahagya na lang. So, yung pangalawa naman is walang interes dun sa specific na pinag-aaralan. Yun kasi yung ayaw niya yung specific na topic na yun. Kaya kahit anong klaseng turo mo sa kanya, sumasablay siya dun sa specific na na subject na kailangan niya matuto. Hindi kasi So, motivated para sa akin Kaya yun. walang Hindi, interes. hindi niya gusto yung ginagawa niya. Marami kasing um, kumbaga style ng mga tao or bata na kung paano sila matuto. Or kung bakit may mga estudyante or mga taong hindi natututo kasi the way din partner ng how you to teach them
or how you deliver. Kasi minsan, pag nagtuturo tayo, akala natin sa atin na normal lang yun. Pero pagdating sa kanila, dahil hindi nga ganun ka broad yung yung pag-iisip nila, technical yun sa kanila. So parang as ako nagtuturo, ang lagi kong ginagawa diyan, bata man yan, graduate man yan, lagi kong tinatatak sa isip ko na para ako nagtuturo ng grade 1. So step by step akong paano kung ituro, maalam man siya o hindi, ganun ako the way kung paano ko ituro sa kanya. So, in short, open naman ako pagdating sa mga questions and inquiries pagdating sa mga bagay na tinuturo ko. Pero, ayoko dun sa mga estudyante na, tinuro mo na nga, pero parang ginagawa mong hobbies na nandun na yung sagot, pero ayaw mong isagot yung tamang sagot dun sa activity na yun. So, parang ginagawa mo trip-trip lang. So, Malay mo, naka-Windows 95. Di pa naka-Windows 11. nakakaigsi ng PC yung gano'n na ano ba klase ng pagtuturong kailangan ko gawin dito. Kasi nagdedepende yung partner kung paano ko magturo eh. Kung paano sila matuto. So, ayun yung maibibigay Laging kong lowbat. Laging lowbat, no? yun yung mai-share ko na na experience ko pagdating sa mga ganyang bagay. Pero katulad nga ng sinasabi mo, hindi ako naniniwala na may taong bobo. Merong taong tanga. Ano ba yung para sa akin ang explanation kasi maraming nagdedebate pagdating sa ganitong na to usapin na ano bang pagkakaiba ng bobo sa tanga. Para sa akin pwede niyo akong i-correct sa comment section kung mali yung yung the way I share knowledge dito sa natin sa topic natin. Para sa akin kasi ang bobo kaya mo pang pigain 'yan. Pigain in short na pwede mo pa siyang ipursige na aralin yung bagay na kailangan niyang matutunan. It's either man yan sa eskwelahan, sa trabaho, o sa buhay. Pero yung tanga, yan yung kaninang sinabi ko, na trip-trip lang. Hindi siya interesado nun sa sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Saka alam na So, nga yung tama yun. mat mali eh. Nung mali pa rin ang ipipiliin eh. Ganun na Oo. yun. In short, ito yung madalas mong sinasabi sa akin pag nagkukwentuhan tayo, yung sarado yung isip. Yan. So, ayun yung yun yung parang sa akin kung paano kong i-define yung bobo sa tanga. Mm. So, ayun. Hindi ako naniniwala na tao is Saka ano, tamad. Ako naniniwala ko mm, mayroon talagang tamad. Kasi nga nung iba nga, hindi motivated or uninterested na mm, topic, na subject na gusto nila matutunan, di ba? Or isang bagay na gusto nila matutunan, hindi sila interesado. Kaya hindi sila, hindi nila mapakita no totoong potential nila. Kasi ako naniniwala ko lahat ng tao may potential yan, nakakayahan eh. correct, correct. So, para sa akin kasi, hindi ako naniniwala na mayroong taong bobo Malay at mo, naka tanga. 1 Mbps lang. Kasi, ano, Naka 2D, naka 2G na data. Kasi based dun sa nabasa ko sa isang article sa sa internet, tayo yung pinakamatalinong mammal na nabubuhay dito sa mundo. Pero halos sa sobrang talino nagiging hambog na tayo. So, ayun. Ginagamit natin sa masama, ginagamit natin yung talino natin na para mga pangloko ng kapwa, ginagamit natin na basehan na lang na porket magaling ka sa ganitong lengguwahe, ikaw na dapat ang tingin sa'yo, ikaw yung pinakamatalino, hindi ka open sa debate or hindi ka open na tumanggap ng kritisismo. So, ayun, sobrang talino natin talaga. Natatangan ako dun sa sinabi mo nung kailangan may alam ka na ibang lingwahe para masabi na intellectual ka na tao. Para sa akin Oo. nung Nagiging iba nga, basehan na kasi ang partner oo, eh. nung iba nga magaling nga mag-English pero ang bobo naman, 'di ba? Mm. Eng-eng. So, Mm. ayun, kasi ngayon ganun na kasi yung napapansin ko na parang antindi mo mag-English or anong language, Spanish man yan Pero or nung ibang um, intellectual na bagay, ligwak naman sila. Oh, oh, marunong siya kaya mag-English. Oh. Pero sa akin para sa akin walang pinagkaiba 'yun eh.
Sa akin ayoko makipagdebate sa ganun kasi sarado yung mga isip nun. Pero mas gusto ko sa tao na ano, na open makipagdebate, na ilalaban nila yung mga talino nila at magtatagisan kayo ng opinion. Pero in the in the end of the day is hindi kayo nag-aaway. So Mm. doon ko masasabi na ang bawat tao matatalino, na handa kang pwede kang pwede kang mang trash talk, pero handa ka rin na handa ka rin na matrash talk. Mm. So ganun yung para sa akin na balance kung paano ka makipag-deal with sa buhay. Mm. So, ayun yung mai-share ko. Ikaw ba, partner, meron ka pa bang idadagdag doon sa nasabi ko? May idadagdag ako dun sa nung sa sarado na isip. Ako napapansin ko sa kanila yung mga sarado na isip is kontento na sila na kung ano yung nakita nila na sariling POV or sarili nila experience is ayun na lang nung papaniwalaan nila. Eh syempre iba-iba naman kasi nung tinatahak natin eh. Kaya mas maigi na mag-sharing ng ideas eh. Kasi 'di ba pag nagsi-sharing kayo ng ideas, parehas kayo may natutunan sa isa't isa. Yun nung para sa akin. Eh sila kasi kaya nagiging sarado ng isip is kontento na sila sa kung ano yung karanasan na nila, na nakamit nila. Kaya etong experience na to, ito na yung knowledge na ikikip ko hanggang sa malagutan na sila ng hininga. Eh which is yun ang pakit kasi minsan kasi mas maganda kasi na nanonood tayo ng mga nagdidiskusyonan ganon kasi hindi lang silang bawat dalawang nagdedebate na may natutunan, pati rin tayo as well. Kaya maganda na minsan pag nag-uusap kayo ng mga kaibigan nyo, mga listeners at viewers Mm. natin is dapat may topic kayo na nagbibigay kayo ng brainstorming ganun. Mm. Hindi Minsan yung puro masaya blame 'yon, lang. masaya. Hindi nung puro memes lang nung pinagsisend niyo, 'di ba? Minsan Hindi. mag-isip kayo na topic na nakaka Magandang pag-usapan. maganda pag-usapan at the same time na-exercise nung isipan natin. Kaya nga partner, nabuo yung Bakit to Podcast Mm. dahil dyan. Kaya nabuo yan eh. Kaya nabuo yung yan yung origin ng podcast namin. Mm. Kung bakit nabuo yung Bakit the Podcast. Kasi syempre, hindi dahil na para kumita or what. Kasama naman talaga sa buhay yun. Huwag tayong maging epokrito. Pero, ang kasi namin, ang target namin ni Otis is ma-share namin kung ano yung mga i-experience or ano yung nakikita natin sa society or sa environment natin, kung ano yung tama at mali. Mm. So, pwede nyo rin kami i-correct kung taliwas yun doon sa paniniwala nyo. Pwede tayong magdebate, pero sa huli, syempre, magkaibigan tayo. Tama ba ako? At saka at the same time partner is kaya natin to ginawa tong podcast na to is para may matutunan din sila. Nagsi-share din tayo ng mga ideas natin para sa kanila din. Correct, correct. Tama yan, partner. Kasi hindi lang basta-basta naman to podcast. Dito sa podcast natin is gusto natin, lahat Mukha lang tayo, kaming lasing na nagkikwentuhan. mm, Pero in the brighter side is talaga talaga kami ng mga nalalaman namin, ganon. Saka kung ano mm, yung opinion namin on mm, particular topics. mm. And then pwede rin naman kayo magbigay ng opinion nyo. Open naman kami doon. Then pwede natin pag-usapan, pwede Mm. natin pagdebatihan. So, ayun yung kung bakit nabuo ang Bakit to Podcast. So, yun. Ang ganda ng topic natin ngayon kasi nakapag-share tayo ng mga Mm. medyo slight na malalalim na ideas about dito sa natin, sa episode natin ngayon. So, may dadagdag ka ba, partner? Proceed na tayo sa susunod na segment natin. So, ayan, dito na tayo sa positibong aspeto ng topic natin and then negatibo. So, meron ako ditong apat na kategorya. Unang-una dito is patient training. So, natututo kang humaba ang pasensya at mag-adjust sa iba't ibang uri ng pag-iisip. Pangalawa, empathy. Hindi lahat kasi ng mabagal matuto ay tamad. Minsan lang hindi tugma yung teaching style na ginagawa natin para sa kanila or sa atin. And then number three, which is the leadership growth. Yung frustration mo minsan nagiging motivation para maghanap ng mas epektibong paraan para magturo.
And then the fourth one will be character building. So, ano ba to, partner? Tinuturuan ka rin nitong maging humble kasi minsan tayo rin yung may bagay na bobo tayo sa mata ng iba. So, yun, dapat balance lang. So, sa'yo, partner, ano ba yung mga positibong aspeto na mai-share mo sa atin? So meron ako na tatlong ah, aspeto na positibo. So unang-una is idadagdag ko lang nung sa pagiging pasensya at pag-unawa kasi nasabi mo na kanina. So ang take ko naman dun is kapag ang tao ang hindi agad natututo, matuto rin tayo maging mapagpasensya, empatiya at makapakumbaba. Hindi lahat ng pare-pareho mabilis matuto or paraan pagkatuto. So, pangalawa is, ang tao kasi kagaya nung sinabi ko nung kanina, iba-iba ang lakas ng tao. So, maaaring hindi siya mahusay sa tinuturo mo, pero baka naman mahusay siya sa ibang larangan tulad ng sining, komunikasyon, o emosyonal na talino. So, yun, sabi ko rin kanina. So, para sa akin yun yung positibong aspeto patungkol sa topic natin ngayon. At nung huli naman ay pagpapalalim ng pagtuturo. So, para sa akin is kapag tinuturuan mo ng taong nahihirapan, napipilitan ka ring mas paghusayin ang paraan ng iyong pagtuturo para mas maging mas malinaw, mas maayos at mas pag-epektibo. So ayun, yun yung mga positibong aspeto na napansin ko patungkol sa ating topic natin ngayon. So, ayan. So, dito na tayo sa next one, partner, which is sa negatibong aspeto nung sa topic natin. So, meron akong apat na kategorya dito. Unang-una dito is frustration and burnout. Mm. So, pag paulit-ulit mong tinuturo pero walang improvement, nakakainit ng ulo katulad ng sinabi ko nung kanina. Then, second is judgmental attitude. Nagiging mabilis tayo maghusga kahit hindi naman natin alam ang buong kwento. The third one would be conflict sa environment. Sa workplace o school, pwedeng magdulot ng tensyon kapag lagi kang nadadamay sa pagkakamali ng iba. So, nandiyan yung parang, uy, tinuro na kita dyan ah. Hindi ka naman nagturo eh. Hindi ka naman nagturo ng maayos eh. May mga ganong situation. So, next one will be the loss of motivation. Kung pareho kayong sumusuko, yung nagtuturo at yung tinuturuan, walang mangyayari. Walang learnings na mangyayari doon. So, ikaw ba, partner, ano ba yung may dadagdag mo sa negatibong aspeto ng topic natin? So since nasabi mo na yung pagkakadismaya or frustration, may idadagdag ako onti doon. So, idadagdag ko rin dito is nagkakaroon ng pakiramdam nung nagtuturo na walang progreso or lalong kung paulit-ulit na parehong bagay na tinuturo. So, syempre, para sa akin kasi is bilang sukli na lang ba na ibibigay mo dun sa nagtuturo sa'yo is i-apply mo naman, 'di ba? Nung lahat ng tinuro dun sa kanya. Hindi naman na Correct. porket naituro na sa'yo tapos, after an end of the day nakalimutan mo na agad. Gano'n din 'yun sa trabaho, hindi lang dun sa eskuwela kundi pati rin sa trabaho. Halimbawa kung tinuruan ka na ng tamang workflow ng trabaho mo, tinuruan ka na ng ano, ng trainer mo, kahit hindi siya trainer, oh. Tapos, ah, Eh, ta eh, tapos tapos hindi mo eh, susuklian, 'di ba? Hindi mo eh, susuklian ng ano, ng pag-a-apply dun sa kung ano yung tinuro sa'yo. Kinabukasan pagpapatulan ka ulit sa kanya, 'di ba nakaka-frustrate yun, 'di ba? Yes, yes, Parang correct. lumalabas si spoon feeder ka, eh, yung Correct, correct yan, correct. uh-huh. Kumbaga, Tapos yung tinuro mo na sa'yo, gusto, gusto niya pa, ikaw pa yung ngumuya, tapos oo, yung ikaw pa ang nutrisyon, ngumuya isasahod na lang. ikaw pa ang ngumuya iaalog mo yung ulo niya para manguya niya, 'di ba? Mm. So, Tangina, katamaran na yun. pinakain ka na nga, hindi mo pa ingunguya, parang yun yung papasalamat mo, Mm. 'di ba? Hindi gano'n din, Correct. nung nutrition ng binigay sa'yo, wala rin. Correct. Correct yan. Tapos Correct, yung correct. pangalawa is, idadagdag ko rin din yung sa panghuhusga. So, kapag tinawag nating bobo ang isang tao, minsan kasi nawawalan tayo ng respeto doon sa binibigyan natin ng tawag dun sa isang tao na yun at nagiging hadlang ito sa tunay na pagkatuto. So, pareho ito sa mag-aaral at sa nagtuturo. So, siyempre, pag sinabihan ka ng bobo in general, di ba, ma-open ka, di ba? Yes. Hmm.
Eh, pag pinaliwanag sa'yo na sarado kasi isip mo, bobo ka sa batas. 'Di ba di ba sinabi nga Parang naman siyang napanood mo bobo ang yun ah. batas, o bakit siya mate-trigger kung hindi naman ano, kung in-specify naman kung saan siya mahina, 'di ba? Siyempre lahat Yes. naman ng tao may kahinaan 'yan, 'di ba? Hindi naman lahat True. na ano, wala kang weakness eh. Ano ka, Diyos? 'Di ba? Yes. Correct. Mm. Yung Correct. para sa Correct. akin Correct. kasi is lahat ng tao may mahina doon na particular na bagay or ng subject. Ah, Mm-mm. ang sa akin lang naman is, 'wag natin husgahan na sabihan natin na bobo agad, gano'n. Kasi 'pag sinabi kasi natin na, "Hoy, bobo," gano'n, eh, di ibig sabihin parang ano, lahat ng mga aspeto wala siyang alam, 'di ba? Para siyang pinanganak kahapon, 'di ba? Parang gano'n 'yun, eh. And then is yung pangatlo is pagkawala ng motibasyon, so idadagdag ko lang din ulit 'yon. So, ang taong tinuturuan ay maaaring mawalan ng kumpiyansa sa sarili kapag palaging pinaparamdam sa kanya na mahina siya. So, 'wag natin siya ano, ibaba nung self-confidence nila. Kailangan natin Mm. i-inspire natin sila kung paano sila matuto dun sa particular na bagay na 'yon. Correct. Yung yun yung para sa'kin yung mga negatibong aspeto na puwedeng mangyari sa between Mm. na magtuturo or saka sa tinuturuan patungkol dun sa hindi maturo-turo or hindi nagkakaroon ng excel sa isang bagay. Correct. Correct. So, dito naman tayo partner sa ano, sa mga payong maibibigay natin sa mga listeners and ano natin, followers natin. So, meron akong apat dito na kategorya. Unang-una diyan, hindi lahat ng mabagal matuto ay engot. Baka kailangan lang ng ibang paraan. So, pangalawa, kung teacher ka, turuan mong merong puso. Kung learner ka, makinig ka ng may respeto. Pangatlo, tandaan, ang katalinuhan hindi lang sa bilis matuto, kundi sa willingness magbago. So, ang panghuli ko is, at kung sawang-sawa ka na, take a deep breath. Hindi mo kailangan maging hero sa lahat ng bagay or sa lahat ng oras. Ikaw ba, partner, may dadagdag ka bang payo para sa mga listeners and followers natin? So, may idadagdag ko lang na payos para sa mga listener at viewers natin ay ang katalinohan ay hindi nasusukat sa bilis ng pagkatuto, kung hindi sa pagsisikap ito ng matuto. So, bilang magtuturo, mahalaga na pag-unawa, pasensya at tamang paparaan sa pagturo. At bilang tinuturuan, mahalaga rin na mapagtiyatiyaga, kababaan loob at bukas sa isip. So, sa huli, walang taong bobo, kung hindi, may tao talaga na hindi pa natuturuan sa tamang paraan. So, yun yung para sa akin. Yon. So, maraming salamat, partner. So, yun. Before tayo magmamba out, gusto ko lang sanang i-invite yung mga ano natin, mga listeners and followers natin sa mga social media platforms natin. Unang-una, paki-like and share sa Facebook natin para mas dumami yung mga followers and listeners natin sa Facebook. Pangalawa, please don't forget to click the notification bell and then like and subscribe para every time that we post new episode is lagi kayong updated. And don't forget to sa notification bell, ipiliin nyo yung all para every time that we post is updated kayo. Then third one, yung sa ano natin sa Instagram, and sa fourth one will be sa Spotify natin. So pag ginagawa nyo to, guys, mas matutulungan nyo kami mga um, content creator to create more content na makabuluhan, and syempre matutuwa kayo dun sa mga episode na idadagdag natin. Ikaw ba, partner, ano ba yung mga mai-share mo pa dito sa ano natin? Wala na, antok na ako. So, ayan, so mag-iwan na lang Ha? ako ng Ha? katanungan. Ha? Ha? Dapat pala sagot ko, ha? So, ayan, mag-iwan na lang ako ng katanungan sa kanila. So, mas pipiliin mo bang turuan uli o hahayaan na lang siyang matuto sa pagkakamali? So, ayun, pakisagot na lang sa ano sa mga social media natin. So, maraming salamat sa pakikinig at um thank you sa mga suporta na binigay niyo sa amin kasi mas lalo pa namin gagalingan sa mga susunod na episodes. So, paano ba 'yan? Mamba out. Bobo mo!
Bobo!